Hello, hello. How are you guys? Kumusta po kayo? Happy weekend sa inyo dito. At minsan lang naman ako magpapakita dito at gumawa ng video para sa inyo dahil nga ako ay sobrang busy. At wala naman akong maisip na kung anong pang sasabihin sa inyo, pero kumbaga is nag-update lang ako at nagpapasalamat sa inyo dahil lagi kayong nandyan para sa akin. Ayan po. At kung ako naman ang tatanungin ninyo is, marami akong mga kaganapan sa aking buhay. Marami akong napupuntahan, lalo na yung dumating na yun si Speedy. Speedy kasi ang pangalan ng car namin, guys. Lagi nyo yung mapanood sa aking mga video, nandyan lang yan siya. At kung susunod kayo, ma-observe ninyo yung aming kaganapan simula nang dumating yung car na yan. Alam nyo na, itong matanda, para namang bata. Ako gusto ko kasi yung lagi akong nagbabiyahe at nagtitrip at kasama ko yung mga anak ko, pamilya ko. Kasi ang alam ko kasi sa buhay, guys, is wala siyang kasiguruhan, lalo na sa akin na 67 years old na ako at wala na akong choice sa buhay. Kung hindi is mag-i-enjoy na lang. So ayan, so since pa nitong January ako ay busy. Nakapunta na kami ng Cebu, tapos yung dumating yung car March 8, doon na nag-umpisa yung lahat namin na gaganapan ko, na lagi na lang akong nagpupunta sa mga lugar na gusto kong puntahan. Ang isa dyan na nagiging siya na yung na fulfilled yung wish ko is yung Lake Agco. Nakarating ako doon. Sa susunod kong pag-upload, yun ang i-upload ko. Pero pasensyahan talaga niyo ako, guys, dahil nga hindi talaga ako marunong nitong mga editing or ano pa. At hindi ko talaga naintindihan, guys, kung bakit matiming pa yan na lagi kaming mag-aalis, lagi namang umuulan. Kahit dito ngayon na summer na, umuulan pa din siya, guys. Mag-aambon at umuulan talaga. So, ako talaga, guys, is talaga ako yung nagtaka. Kasi nga kahit saan kami magpupunta ay umuulan. Ditong bago lang nakarating ako sa Panggubatan, likod yan ng Samal Island. Talagang umuulan siya, guys. Yung pag-alis namin, umuulan siya. At syempre, guys, bago ko makalimutan, salamat pala sa mga tao na laging nandyan na nanonood sa aking video. Nagtsatsaga sila na nanonood sa aking video. At salamat din sa ibang mga tao na bago pa lang na nandyan sa aking channel na nagiging nagsusubscribe din. At ko talaga na yung vlogging is talaga siya, is a challenging part of life. Kasi nga wala naman tayong paralan dito, guys, no, na may subject tayo na vlogging. Kasi kung merong subject na ganyan ngayon dito sa Philippines, guys, sigurado mag-i-enroll ako, di ba? Especially na yung halimbawa pagpapalipad ng drone, kung may drone ako, kung halimbawa ba, kung i-bless ni Lord na magkaroon ako ng drone, isa din yun na kailangan. At saka yung paggawa ng video na ituturo sa atin doon, ng pag-aaral, sa vlogging, diba? Pero wala yata Pero naikwento yan ng anak ko, guys, na nung nagpunta siya ng China, talagang saludo siya doon dahil nga may alam siya na kahit ang mga matanda na doon, mga 60 to 70 above, ganun, guys, may may paaralan daw talaga na ng mga vlogging. Kung gusto mo daw magba-vlog. Sa akin kasi, guys, parang sariling sikap ko na lang talaga ito na magkaroon ako ng channel. At saka wala naman kasi akong ginagawa at meron naman akong pinapanood. Why not, no? At being na kami may ninyo, ito lang talaga masasabi ko sa inyo. I-guide ko sa inyo na mag kayo sa inyong sarili. Mag-focus kayo sa inyong sarili, guys. Huwag kayong magpapalin lang dyan sa
isang social media na lagi ka lang nanonood sa mga buhay ng iba, 'di ba? 'Yun kasi ang mga pangyayari ngayon, guys, na halimbawa pagbukas mo lang sa mobile mo, nanood ka na agad ng mga istorya sa mga tao, guys, ba? Kasi nga toxic 'yan, hindi mo lang malaman na 'yun pala is toxic. Pero toxic talaga 'yun, guys, kasi nga meron diyan matatawa ka naman, pero kalimitan kasi niyan is maapektuhan ikaw sa mga kaganapan, ganon. Be wise ka talaga kung magsisili ka kung sino-sino yung pinapanood mo. Sana panonoodin mo yung mga productive lang kasi sa bata ka pa, marami kang malaman kapag doon ka manood sa mga vloggers or sa isang social media na productive. Like yung mga nagtitraining sa inyo, paano yung hawak ng pera, kasi noon kabataan ko talaga, wala talaga akong training din sa paghahawak ng pera. At mind you, guys, kahit nga mayroon akong SSS, pero hindi ko yan siya masyadong inaalagaan. Kaya nga ako hanggang ngayon, wala akong natanggap kasi nga kukunti lang naman ang remittance ko. So, lang talaga ako, blessed lang talaga ako dahil nga may anak ako na good provider sa akin. Siguro, yun, naawa lang talaga ang Lord sa akin eh. Alam naman niyo ako, wala akong asawa na matagal na akong separated. So, ito lang naman ang anak ko na lagi naman nag-alalay sa akin ng dalawang anak ko. Nalalayan nila ako kahit nga mayroon akong sakit, ganon. Kaya nga, as much as possible, guys, ito lang ma-share ko sa inyo na si Kamimay ninyo is lagi akong nagsisikap, guys, na hindi ako mahospital. Iniwasan ko talaga yung magkakasakit ako, guys. Kaya nga, lagi ako ngayong iyasi therapy, kasi nakatulong talaga yan sa akin, guys, sa aking katandaan. Yun lang. Kasi nga, yung napansin ko, since na nag-iyasi ako, talagang sharp-minded na ako. Hindi ako makalimutin. At saka, lalo na yung magbabiyahe ako, guys. Hindi talaga ako makabiyahe ng malayo kung hindi ako nagiinom ng Bunamin na yung anti-biyahilo. Yun talaga ang iniinom ko. So, yun lang talaga ang maituturo ko sa inyo, guys. Paminsan-minsan gumawa ako talaga ng video na ganito para makita ninyo yung mga kaganapan ko at saka maintindihan ninyo kung sino ba ito si Kamimay. Kasi marami pang hindi nila alam kung sino ako at saka hindi talaga ako popular na tao, guys. Ganon. At yeah. Sobrang maraming challenging ngayon sa taong ito, guys, lalong-lalo na sa mga biyahe na partner rin sa aking vlogging. Pasensya na po kayo, guys, kasi dito sa amin sobra talagang maingay dahil nga dito dadaan yung mga sasakyan malapit lang sa bahay namin. Marami talagang mga challenge sa buhay, guys, na kailangan nating intindihin. So, sa akin naman, ganito lang ang buhay ko. Lagi na lang akong ganito na may changes lang sa akin, guys, kasi nga dati ako ang maglalaban na ng aking mga damit, pero sa ngayon na parang iniwasan ko na lagi akong makaupo na matagal. So, ang ginawa ko is nagpapalaundry na lang ako sa isang magaling na laundry shop dito sa amin. Yung mga damit ko na halimbawa yung mga duster, pero yung mga underwears or yung mga panyo ko, guys, is lagi lang yan na ako ang maglalaba. Ayun. At saka yung katawan ko naman ngayon is okay naman. Ayan, nakita naman ninyo. At saka lagi naman talaga akong nagdadasal sa Diyos at lagi akong nakisabay doon sa church sa anak ko, doon sa Chinese church na yon, Davao Evangelical Church dito sa amin, ruled by a Chinese people. So nakisabay na lang ako. So ang masabi ko talaga, guys, sa inyo, guys, is thank you so much sa inyong laging nandyan na nakapanood sa aking mga munting video. Alam ko naman na hindi yan ganyan kasikat at hindi din ako ganun kagaling kasi ako na lahat ang gumawa niyan, guys.
lahat-lahat sa pagbibideo, sa pagkukwento-kwento diyan, sa paglagay-lagay ng mga kung ano-ano. Ako na lang diyan, guys. Meron pa nga ako diyang CPR, yung graduation na nga po ko, pero hayaan mo na yan. Siguro kung ma-bless ako ni Lord na mabigyan ako ng pagkakataon na maging ma-monetize ako, siyempre ayusin ko na yon, di ba? Pero sa ngayon muna, hindi na lang muna, guys. At pasensyahan lang ninyo minsan na si Kamimay is hindi laging naggawa ng ganitong video na para sa inyo. At saka, guys, ito pala din ang isang importanteng sabihin ko sa inyo na ilang araw na lang is eleksyon na tayo. So sa May 11, guys, kailangan na magdasal kayo, ipagdasal natin ang ating bansa at tayo, yung kailangan natin yung divine intervention, na kailangan natin yung malaman kung sino talaga yung mga tao na ihalal natin dito sa pagkamayor, congressman, at lalong-lalo na dyan sa Senado. Yun lang talaga, guys. Kasi kung ako ang tatanungin ninyo, meron na akong aking mga kandidato na talagang pinifilter ko at ano yan, tinitingnan ko lang talaga kung sino talaga yun sila, at din pinagdasal ko talaga ito para sa ating mga bagong henerasyon. At maraming salamat talaga, guys. At nandyan kayo. Lagi akong natutuwa na nandyan kayo na nanood sa akin. Shout out sa aking mga mentors, sa akin namang mga friends dyan sa online. Thank you so much. Thank you talaga. Ingat lahat dito ngayon kasi nga ang panahon is hindi laging maganda. Ayan. Thank you.